Love Stories. Barangay Love Stories. Ginagawa ko naman lahat, pero kulang pa rin. Kailan ba ako magiging sapat sa'yo, Ophelia? Huwag kang magpatawa dyan. Sinasabi ko lang ang totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Dahil lahat ng yun, excuses mo lang. Ginagawa mo lahat. Tapos na real talk ka lang, humanap ka na agad ng comfort sa piling ng ibang babae. Hindi lahat ng pag-ibig pinaglalaban. Merong pagmamahal sa mundo na kinakailangang sukuan. Hindi yun masama at makasarili dahil gumagaan ang bawat sitwasyon pag merong kang binibitawan. Ikaw kabarangay, nagmahal ka na ba ng gusto pero pinagsisihan mo sa dulo? Pakinggan ang kwento ni Ophelia sa Barangay Love Stories, #BLS Kapit Duko. Barangay LS 97.1. 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng pag-ibig pinaglalaban. Merong pagmamahal sa mundo na kinakailangang sukuan. Hindi yun masama at makasarili dahil gumagaan ang bawat sitwasyon pag merong kang binibitawan. Ikaw kabarangay, nagmahal ka na ba ng gusto pero pinagsisihan mo sa dulo? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang magmahal ng todo-todo up to the point na hindi nyo na alam kung paano huminto at kahit magtiraman lang para sa sarili ninyo? Ako kasi ay oo. At kulang na lang ay masiraan ako ng ulo dahil sa pagmamahal na yon. Pero bago ko po umpisahan ang kwento ko ay pabati po muna ng isang magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng mga masusugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Sa totoo lang ay nag-i-enjoy po ako ng husto kapag naririnig ko ang mga istoryang binabasa ninyo sa ere. Para akong nakikinig sa isang matalik na kaibigan habang sinishare niya ang mga problema at karanasan niya sa akin. Nagagalit ako, natutuwa, kinikilig, nasasaktan at minsan ay naiiyak din. Yun po ang dahilan. Kaya naman nagka-interes akong magpadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ophelia. 43 years old na po ako at taga Maynila. Meron po akong asawa na itago na lang natin sa pangalang Dante. At magsisimula po ako sa kwento namin noong nag-live-in kami ni Dante sa edad na 17 years old. Papa Dudut, masaya po kami sa pagsasama naming yon. Pareho kasi kami ng personality. Yun bang kalog at mababaw ang kaligayahan. Doon talaga ako na in love kay Dante. Kuhang-kuha niya po ang kiliti ko, lalo na sa galing ba naman niyang magpatawa. Palibhas ay weakness ko yun sa isang lalaki bukod sa talino at husay sumayaw. Pero kung alam ko lang na kalbaryo pala ang dadanasin ko balang araw, nanood na lang sana ako ng comedy show para matawa at hindi na lamang ako nag-asawa. Sa una lang kasi masaya at nang lumaon ay nakakaiyak na. 7 taon na po kami noong nagsasama ni Dante bago kami pinakasal ng parents niya sa West. Biglaan po yung kasal na yon dahil may babae siya ng panahon na yon. Si Marika. Late ko na po yun nalaman kung kailan nakatali na ako sa mister ko. Feeling ko po ay trinidor niya ako pero dahil napaka-expensive ng pagpapawalang bisa ng kasal dito sa Pilipinas ay tinis ko na lamang pong makisama kay Dante. At doon yung pag-asa ko na magbabago pa siya. Pero kupal talaga ang mister ko. Doon ko na na-realize na ang tiwala kapag nasira ay mahirap na po pala itong ibalik. Walang araw na hindi namin pinagtalunan ni Dante ang kabit niyang si Marika, Papa Dudut.
Lalab. Sarap naman itong ulam natin. Mapapadami kain ko nito. Sarap kasi talaga. Oh, bakit di ka kumakain? Wala akong gana. Ha? Sarap-sarap ng ulam natin tapos wala kang gana? Sige ka, magugutom ka. Yan lang ba talaga ang sasabihin mo? Na magugutom ako pag hindi ako kumain? Hindi mo man lang itatanong kung may sakit ako o may dinaramdam kaya wala akong gana? Ganyan ka na ba talaga kamanhid? Anak naman ng tokneneng, Ophelia. Mga away ka na naman ba? Oo, Di ka na talaga nahiya sa grasya? wala akong pakialam. Ikaw nga hindi ka na nahiya sa akin nung nakuha mo pa talaga mambabae. Pagtatalunan na naman ba natin to? Aba bakit hindi? Anong oras ka na naman ba umuwi ngayon? Late na, di ba? Huhulaan ko. Magkalingkis na naman kayo ng Marika na yon, ano? At ngayon ka lang niya pinakawalan. Pinagsasabi mo. Nag-iimbento ka na naman. Makakain na nga lang. Sino may sabi sa'yo pwede kang kumain? Akin na yung kutsara mo. Akin na yung plato mo. Oh, Kapal-kapal talaga ng mukha mong ungas ka. lintik naman oh. Ba't mo hinahin kung hindi mo rin pala ipapakain sa akin? Nagbago na kasing isip ko kasi akala ko maaga kang uuwi. Pero sana hindi ka na lang umuwi. Sa lagay hindi ka man lang pinakain ng kabit mo bago ka umuwi rito. Kakapal naman ang mga mukha nyo. Huwag kang kumain ng luto ko. Pera ko naman pinambibili mo niyan ah. Kaya may karapatan akong kumain. Nawalan ka na ng karapatan na kainin lahat ng nasa pamamahay na to simula nung tumikim ka at kumain ng ibang putahe. Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan? Akala mo ba hindi ko malalaman na may iba kang kinahuhumalingan? Akala mo ba hindi ko alam na may relasyon kayo ng Marika na yon? Ay, magkaibigan lang kami ni Marika. Marumi ka lang mag-isip. Akala mo ba talaga tanga ako? Na hindi ako marunong makaramdam at mag-obserba? Huwag mo nga akong artehan ng ganyan. Napipikon ako sa pagmumukha mo eh. Ayos ka rin, ano? Ikaw pa yung napikon? Sinong hindi? Pagod na nga yung tao, gutom pa ako, tapos aawain mo pa ako? Hindi mo pa ako papakainin? Baliw ka? Bakit hindi ka nakikain dun sa kapit mo? Ay nako, puro ka ganyan. Malapit na talaga Sige kitang... ano? Saktan mo ako! Sige, saktan mo ako! Ganyan ka na! Nananakit ka na! Wala pa nga akong ginagawa sa'yo. Lumayas ka rito sa bahay natin! Doon ka umuwi sa kabit mong lintik ka! Alis! Hindi ko kabit si Marika. Katrabaho ko lang yun. Katrabaho! Pero kulang na lang pagduldulan mo mukha mo sa kanya. Tapos wala ka rin bukang bibig kundi pangalan niya. Buisit ka, Dante! Para mo na akong sinampal ng 100 ulit dahil sa ginagawa mong yan. Baka nakakalimutan mo. Ako ang asawa mo! Hindi ko nakakalimutan yun. Pero sa ginagawa mo, parang nagsisisi na ako na pinakasalan kita. Ikaw pa talaga ang may karapatang magsisi. Ayos ka rin. Ako ba tinanong mo kung proud ako na naging mister ka? Konti na lang talaga makakatikim ka na sa akin. Nakainom ka ba? Lakas kasi ng amats mo. Aray! Wala ng bagay sa'yo. Ah! Sige, subukan mo. Magkakabaranggayan tayo. Pasalamat ka, kaya ko pang magtimpe. Kasi palalandiin ko na talaga tong kamao ko sa madaldal mong bibig. Ginagawa, hindi sinasabi. Masisiraan ako ng ulo sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos kumain ah! Hoy, Dante! Ubusin mo tong hinain ko! Mahiya ka sa grasya! Kanina lang sabi mo huwag akong kumain. Tapos ngayon gusto mong ubusin ko yan? Wag na. Nawala na ako ng gana. Ang pangit mo kasi kasama. Tapos pabago-bago pa isip mo. Baliw. Saan ka pupunta? Doon kay Marika? Oo, buwisit ka. Kahit galit na galit ako kay Marika, ay masasabi ko naman pong may taste si Dante sa pagpili sa kanya. Maganda po kasi ang babae ng asawa ko. Artistahin, cool pumorma, mas matangkad nga lang ako dahil 5'4" ang height ko, samantalang 5'2" lang si Marika. Kaso mas sexy siya sa akin, Papa Dudut, dahil aminado akong magana kung kumain kaya medyo bilugan ako. Oo, nakakalamang siya sa akin sa pisikal na aspeto pero mas matalino naman ako sa kanya. 1 point, mas articulate akong mag-isip. Nakikita ko kasi sa mga post niya noon sa social media tapos masakit sa mata yung mga salitaan niya.
Lalo na pag nag-i-English siya, Papa Dudut. Kumbaga hindi na nga siya kagalingan, sige pa rin siya sa pagpo-post. Pakiramdam ko tuloy ay binabastos niya ang wikang Ingles dahil sa mali-mali niyang grammar. Siyempre hinahanapan ko po siya ng kapangitan at kapintasan. Normal naman yun, hindi ba? At sinimulan ko yon sa picture niyang nakapost sa timeline niya. Pansin kong malaki pala ang sakop ng bibig niya sa mukha niya. 2 points. Yung mata niya singkit pero hindi naman pantay. Mas maliit yung kaliwa, 3 points. Basta Papa Dudut, mas matalino ako sa kanya. Kumukupas ang ganda pero ang talino, hindi. Papa Dudut, iisa po ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Dante at Marica. Pero magkaiba sila ng disenyo. At sa tuwing umaalis para pumasok ang mister ko, para pong hinihiwa ng blade at dinidikdik ng pinong-pino ang puso ko. Dahil alam kong magkikita na naman sila pagkatapos ng trabaho. Paano ko po nalaman? May nagtimbre kasi sa akin na kasamahan nilang babae na naging close ko na rin kinatagalan. Bale concerned citizen lang daw siya, bukod sa chismosa. Sa kanya ko nalaman na mga galawan ng asawa ko at ng kirida niya. Nung una in denial pa ako kasi kakakasal lang namin tapos ng babae na si Dante. Kinumpronta ko po si Dante. Inaway ng inaway hanggang sa mapaamin ko siya na hindi na lang sila basta nagkikita ni Marica dahil meron na pala silang ginagawang milagro. Ophelia, please, lalab. Huwag niyo naman gawin sa akin to ng anak natin. Kung gusto mo, lulod ako. Huwag niyo lang akong iwanan. Huwag mo nga akong luhuran, hindi ako santo. Tsaka bakit ka umiiyak? Di ba ginusto mo naman lahat na nangyari sa inyo ng kabit mo? Kaya nga nagsisisi na ako, lalab. Huwag mo nga akong tawaging lalab. Lalabin ko yung nguso mo eh. Bitiwan mo ako. Aalis na kami rito ng anak mo kasi nandidiri ako sa'yo. Sorry na. Patawarin mo na ako. Natukso lang naman ako eh. Hindi ko sinasadyang bumigay. Lasing ako noon, wala akong laban. Ulitin mo nga yung mga pinagsasasabi mo kasi parang hindi ko narinig. Lalab naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Di ko kaya na mawala kayo ng anak natin. Kung hindi mo pala kaya, sana hindi ka na nangabit. Kaso hindi ka lang manloloko, sinungaling ka rin. Lakas pa ng loob mong sabihin mo nun na nag-iimbento ako tungkol sa relasyon niyo ni Marica. Tapos sa huli, tama naman pala ako. Ginagawa mo akong bobo, Dante. Ikaw na mismong umamin na may nangyari na nga sa inyong dalawa. At patuloy pa rin may nangyayari habang tumatabi ka sa akin sa kama. Nakakadiri ka. Tapos lakas ng loob mong mga tuwiran na hindi mo sinasadya. Lasing ka at natukso lang. Grabe, napakasama mong tao. Lalaki ako. May pangangailangan. Hindi mo naman maibigay kasi lagi ka na lang nagagalit sa akin. Hirap mong lambingin tapos hindi ka pa masuyo. Ginagawa ko naman lahat, di ba? Pinapasulubungan kita ng mga pagkain gusto mo. Tapos binibigay ko sa'yo lahat ng sweldo ko. Responsibilidad mo yon kasi pamilyado kang tao. Kaya wag na wag mong isusumbat sa akin yung mga bagay na yon. Sa tono mo, parang kulang ng pa mga ginagawa ko ah. Sa bagay, kailan ba ako naging sapat sa'yo? Lagi ka na lang naghahanap ng wala sa akin. Ano? Saan naman galing yan? Anong saan galing yun? Totoo naman lahat yun eh. Lagi mo akong kinukumpara sa asawa ng mga kaibigan mo. Kesyo magagaling sila, madidiskarte, malalaki sweldo at nabibigay nila luho ng mga misis nila. Ginagawa ko naman lahat pero kulang pa rin. Kailan ba ako magiging sapat sa'yo, Ophelia? Huwag ka nga magpatawa dyan. Sinasabi ko lang ang totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo dahil lahat ng yun excuses mo lang. Ginagawa mo lahat? Tapos na real talk ka lang, humanap ka na agad ng comfort sa piling ng ibang babae. Hindi mo na kami iniisip ng anak mo. Ano pa tagpakasal tayo kung hindi mo na ginalang yung sinumpaan natin bilang mag-asawa? Sising-sisi ako kung bakit nakilala pa kita. Sana hindi na lang ako na in love sa'yo.
Kung puro lang pala sakit ng ulo at sakit sa puso yung ibibigay mo sa akin, hindi ka na naawa? Wala kang konsensya? Kaya nga nagsusorry na ako, di ba? Akala mo ba, mababago pa ng sorry mo yung nangyari? Hindi na, pero wala na ba akong karapatang mabigyan mo ng second chance? Para lang sa mga taong nagbabago ang second chance na sinasabi mo. Kakapal mo talaga, no? Ako pa palalabasin mo na hindi marunong magbigay ng tsansa? Ilang buwan na ba kayo nung marika mo? Tapos kayo pa rin kahit nakasal tayo at nagsasama sa iisang bubong. Ngayon lang kita lalayasan, Dante. Ibig sabihin, marami na akong tsansa na binigay sa'yo para iwanan ng babae na yon, pero sinayang mo lang. Pagod na akong umasa para lang paulit-ulit na mabigo na magbabago ka pa. Kung mas gusto mo siya kaysa sa anak natin, edi sige, saksak mo siya sa baga mong damuho ka. Mahirap magpalaki ng bata mag-isa. Saka wag mo namang ipagkait sa anak natin na magkaroon ng tatay. Wala akong pinagkakait sa anak natin. Dahil ikaw mismo ang unang nagloko. Kung makapagsalita ka, parang ikaw lang ang kailangan namin para mabuhay, ah. Sige, anong ipapakain mo sa anak natin? Wala ka namang trabaho. Ako lang kumikita sa atin dito. Baka nakakalimutan mo. Alam ko. Pero mas mabuti na magkanda kuba ako kakatrabaho para mabuhay ang anak ko kesa makisama sa hudas at walang hiya na katulad mo. Galising ka sana kasi makati ka. Ophelia, please. Pag-usapan natin to. Huwag niyo akong iwan. Di ko kaya mag-isa. Luluhod ulit ako. Magmamakaawa sa'yo. Doon ka sa simbahan lumuhod. Humingi ka rin ng tawad sa Diyos dahil marupok ka. Lalayasan ka na namin, Brisit ka! Matagal ko na pong pinagtsatsagaan ang kataksilan ng mister kong si Dante. Pero masakit pa rin palang malaman na para lang akong kung sino na nakikihati sa oras, atensyon, pagmamahal at katawan ng asawa ko, Papa Dudut. Ako po yung legal na asawa, ako yung pinakasalan, pero daig ko pa yung pulubi sa kalye na nanlilimos ng kalinga sa kanya. Kaya nga nang malaman ko po na meron na ngang nangyayari sa kanila ni Marika, not just once, but many times, ay sumabog na po ako sa galit. Nagwala ako, pinagsisigawan ko siya, minura-mura ko siya, at pinagsalitaan ng masasakit. Kung sasabihin yung committed na ang utak ko ng mga panahon na yon, ay wala na akong pakialam. Dahil kahit sinong nasasaktan, mabubulag ng tinding poot at galit para sa taong minsang nilang inibig. Papadudot yun na rin po ang naging hudyat para maisip kong layasan ng mister ko. Hindi ko na po talaga kayang tumira sa isang bubong kasama ang talipandas na yon. Kaya nga sinamsam ko kaagad ang mga gamit ko. Pinagsama-sama ko sa isang malaking bag ang marurumi at malilinis kong damit, pero pinagalang ko po yung kilos ko sa pag-asang pipigilan ako ni Dante sa pag-alis. Gusto ko po kasing maramdaman kahit na sa pagkakataong yon na hindi niya ako kayang mawala, na ako at ang anak namin ang mahal niya at hindi si Marika. Kaso hindi natinag ang asawa ko at walang kusa. Natuod sa pagkakaupo at umiiyak lang ng umiiyak na akala mo siya yung inaapi sa teleserye. Kaya umalis na lamang po ako kasama ang 2 years old naming anak. At umuwi ako sa bahay ng mami ko sa Bukawi, Bulacan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Papa Dudut, nagstay po kami ng anak ko sa bahay ni Mami sa Bulacan ng ilang linggo. Ikinuwento ko po sa kanya ang lahat-lahat ng katarantaduhan ng asawa ko, kaya nagalboroto na parang bulkan ang mami ko dahil sa galit kay Dante. Daming sinabi ni Mami na masasakit na salita sa mister ko ng mga panahong yon, ay inisip kong deserve niyang matanggap.
Sising-sisi po ako na nagpakasal ako sa kanya at nagpabuntis kasi hindi siya mabuting asawa at hindi marunong magpakatatay sa anak namin. Wala pong gabi simula nang iwanan ko si Dante sa bahay namin sa Maynila na hindi ako nagsisisi sa mga desisyon ko sa buhay. Sana hindi na lamang ako nagpatali sa kanya. Sana nalaman ko ng maaga na iniiputan niya ako sa ulo. Sana hindi ako masyadong naniwala sa mga pangako niyang napako at sana hindi ako minsang nabaliw sa katulad niya. At hindi ko inisip na siya na talaga ang lalaking makakasama ko hanggang pumuti ang buhok ko at buhok namin. Suportado po ni Mami ang pakikipaghiwalay ko kay Dante. Pero pagkaraan ng ilang buwan ay tumindi po ang pangungulila ko sa mister ko, Papa Dudut. Marupok na ako marupok pero alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Bukod doon ay hinahanap-hanap po si Dante ng anak namin dahil close sila at makitatay ang baby namin. Kaya nga bigla akong natauhan at nakapag-isip-isip na makipagbalikan sa asawa ko. Total ay hindi naman ganong kadali na mapawalang bisa ang kasal namin. Sa mata ng Diyos at batas ng tao, mag-asawa pa rin kami at ako pa rin ang mas may karapatan sa kanya kahit magkaroon pa siya ng libo-libong kirida. Yun yung katwiran ko na pilit ko pong pinaiintindi sa mami ko nang minsang kausapin ko siya tungkol sa plano kong peace talk kay Dante. Nadulas ka ba kanina nung nagpresenta ka maglinis ng CR? Kasi kung oo, kailangan na kitang dalhin sa ospital kasi baka ikabaliw mo yung mga sinasabi mo, anak. Mami naman eh. Matino po ako, hindi ako baliw. Paano ka naging matino pagkatapos mong sabihin sa akin na gusto mo na makipagbalikan sa ungas mong asawa? Sige nga. Tama naman po yung desisyon ko, di ba? Anong tama dun? Ikaw ang tatamaan sa akin eh. Eh mami naman, makinig po muna kasi kayo bago niyo ako kaltukan. For sure may isip niyong tama ako. Kung di lang talaga kita, anak, baka pinagulong na kita dun sa kalsada. O sige, anong nakain mo't na pag-isip-isip mong makipag-peace talk dyan kay Dante? Eh di ba, lahat naman po tayo naghahangad ng world peace. Kaya naisip ko bakit hindi namin pag-usapan ulit ni Dante yung sitwasyon namin. Di ba nga ginawa niyo na yun? Nagbago ba ang kumag na yon? Hindi naman. Akala ko ba, nak, pagod ka ng umasa na magkakaroon pa ng katiting na hiya at respeto sa iyo at sa anak mo yung asawa mo. Nandun na tayo, Mami. Pero kita ko naman po na nagsisisi si Dante. Sabi ng source ko dun sa trabaho nila, lagi raw pong malungkot yung asawa ko. Parang wala sa sarili. Nung tinanong nila, nagsabi ng konti tungkol sa sitwasyon namin. Tapos miss na raw niya kami ng anak niya. At naniwala ka naman. Siyempre po kasi the feeling is mutual. Pinagsasasabi mo dyan. Miss na rin po kasi namin siya ng anak ko. Lagi po siyang hinahanap ng baby namin, Mi. Wala na akong maidahilan sa bata. Hindi pa naman naiintindihan ng anak mo yung sitwasyon, kaya ba't kanyang kaka-concern? Ang sabihin mo, marupok ka lang at nagpapauto dun sa Dante na yon. Pag lumaki po ang anak namin, poproblemahin ko pa kung paano ko ipapaliwanag sa kanya kung bakit wala siyang kinamulatang ama. Kaya naisip ko, bakit hindi na namin ayusin ni Dante yung pamilya namin ngayon para maiwasan yung problema na yun in the future? Hindi po yun sa nagiging utu-utu na naman ako. Hindi raw. Pero nakalimutan mo na yata nung unang beses kang dumating dito sa bahay ko noon, no? Pues ipapaalala ko lang sa'yo. Nag-iiyak ka na parang wala nang bukas, Ophelia. Galit na galit ka sa mister mo. Sinabi mong taksil siya, manloloko, walang hiya at hindi marunong gumalang sa'yo. Pero nagbago na po yung tao, Mami. Bigyan naman natin siya ng chance. Ay, anak naman eh. Naiinis ako sa'yo. Pero sino ako para questionin ka kung yan ang desisyon mo? Ang akin lang, ayoko na maulit yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. Paano kung kunwari lang pala na nagbagong buhay siya? Tapos ulitin na naman niya yung pambababae. Sabihin nating hindi na dun sa Marika pero sa iba naman. Kakausapin ko po siya, Mi. Kung kailangan ko magpakumbaba, gagawin ko. Ha? At bakit
Bakit mo gagawin yun? Kasi naisip ko po na may kasalanan din ako. Na masyado ako ma-pride kaya inaayawan ako ng asawa ko. Kaya magpapakumbaba po ako para naman magbago ang tingin niya sa akin. Ewan ko talaga sa'yo saan ka nagmana, anak. Hindi naman ako ganyan at mas lalong hindi kita pinalaking ganyan. Pero kayo na po nagsabi na dapat nagpapasakop tayo sa mga asawa natin. Nakalimutan niyo na po ba? Oo, sinabi ko yun. Pero magpapasakop ka lang kung matino yung asawa mo. Ay, maling-mali talaga na nagpakasal ka sa kanya. Kung alam ko lang nadadanasin mo yan pagdating ng araw, sana tumutol na ako noon pa na matali ka sa kanya. Magsisi rin naman po ako. Pero wala pong divorce sa Pilipinas. Sa mata ng Diyos at sa batas ng tao, ako pa rin yung legal wife. Kaya kahit sinong ibalandra niyang kabit sa harap ko, mas may karapatan ako. Abat hinamon mo pa talaga ang kapalaran na dagdagan pa ng Dante na yan ang mga kapit niya, no? Hinay-hinay ka sa pagsasalita, baka magkatotoo. Mami naman, di ba mahal niyo ako? Dapat suportahan niyo pong desisyon ko. Mahal kita, oo, pero susuportahan ko lang ang desisyon mo kung nasa matinong pag-iisip ka. Sorry na ka. Kasi kung humupa ng galit mo dyan sa ulupong mong asawa, pues ako hindi. Lalo pang ang kumuludugo ko sa lalaking yun dahil sa mga pinagkagagawa niya sa'yo. Payagan mo na kasi akong puntahan siya sa bahay niyo para masampal ko na siya. Mami naman mag-iiskandalo pa po kayo. Ba't kaya di mo siya kasuhan? Labag sa batas yung ginagawa niyang pambababae tapos proud na proud pa siya. Di na talaga tinalaban ng hiyayang abnormal na yan. Wag na po. Matrabaho lang yan. Tsaka kaya nga ako uuwi sa amin para makipag-ayos kay Dante. Tapos gusto niyong kasuhan ko siya? Paano na po mabubuo ang pamilya namin? Buo naman ang pamilya niyo, nak. Handa kaming tumayong gabay niyo ng anak mo. Hindi namin kayo pababayaan. Nandun na po tayo pero pinasok ko to. Kailangan pangatawanan ko to. Mukhang wala na talaga ako magagawa kung yan ang desisyon mo. Sana lang maging maayos lahat sa dulo. Kasi tatamaan ka na talaga sa akin pag umuwi ka na naman dito sa bahay ng luhaan, Ophelia. Kahit anak kita, masasampal kita ng kaliwat kanan with batok at kaltok pa para magising ka sa katotohanan. Hindi na po siguro tayo aabot doon kasi naniniwala po ako na magiging okay kami ni Dante, Mami. Wala pong nagawa ang mami ko sa katigasan ng ulo ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko na gustong-gusto na niyang iuntog ang ulo ko sa pader para magising ako sa kabaliwan ko. Winawagayway na nga ni Dante sa mukha ko ang pulang bandila pero bulag na bulag ako sa paniniwalang simbolo yon ng pag-ibig. Kaya nga sa uli nakipagbalikan pa rin ako sa mister ko at nagsama po uli kami sa iisang bubong. Siyempre walang pinangako sa akin si Dante na kondisyon. Ibig sabihin ay hindi niya hiniwalayan si Marika dahil ako naman ang bumalik sa piling niya. Kaya nga kahit suklam na suklam ako sa pagtataksil niya, ay hindi ko po ibinaba ang sarili ko sa level ng taong may ugaling kanal. Doon ko po naisip na kaibiganin si Marika imbes na kamuhian siya. Isang araw tumawag po ako sa pinagtatrabahuhan niya tapos ay hinanap at kinausap ko po siya mismo. Yun po ang unang beses na nakausap ko ang kabit ng mister ko. Kung alam niyo lang kung anong klaseng pagpipigil ang ginawa ko para hindi murahin si Marika sa telepono. Bibilib talaga kayo sa akin, Papa Dudut. Sinabi ko po sa kanya na gusto kong makipagkita para kausapin siya. Hesitan si Marika nung una pero inassure ko siyang hindi ako mag-iiskandalo. Hindi ako ganong klase ng tao. Sa huli, napapayag ko po siya na tagpuin ako sa mall kinabukasan. Nagkita kami ng kabit ng mister ko sa food court, Papa Dudut. Puyat nga ako noon kasi hindi ako masyadong nakatulog sa kakaisip sa pangpelikulang linyahan na gusto kong sabihin kay Marika. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpaka-bigger person kahit na nai-imagine ko na ng 8 beses kung paano ko siya gustong kaladkarin si EDSA. Maganda po sa personal si Marika, Papa Dudut. Pero hindi rin naman ako nagpakabog dahil nag-ayos ako at nag-makeup. Nagsuot din ako ng itim na blouse para magmukha akong payat
Pero na-insecure pa rin ako ng kaunti sa kanya dahil mas payat pa rin siya sa akin. Kahit na nakaputing blouse na siya. Ang ending, hindi ko na rin nasabi yung kinakabisado kong script sa isipan ko, pero natapos ang usapan namin sa kasunduang lalayuan na niya ang asawa ko. Naging mabait at friendly po ako sa babae ng mister ko, Papa Dudut. Motto in life ko noon, I keep your friends close and your enemy closer. Kinuha ko ang loob ni Marika para makakuha ko ng first-hand information tungkol sa aktibidades nila ng asawa ko. Nagpaka-victim ako sa harapan niya para maisip niyang nakakasira na siya ng pamilya, pero tumagal pa rin po ng 2 taon bago sila tuluyang naghiwalay ng mister ko, Papa Dudut. Isang araw ay tumawag sa akin si Marika habang umiiyak sa kabilang linya. Kulang na lang ay humagulhol siya, kaya nagkanda bulol-bulol na siya sa mga sinasabi niya. Kumalma ka nga muna, Marika. Hindi na kita maintindihan eh. Hindi ko na alam paano kumalma, Ophelia. Iniwan ako ni Dante. Pinagpalit niya na ako sa ibang babae. Wait, what? Ano uli yung sinabi mo? Iniwan na ako ni Dante. Hindi, yung kasunod. Pinagpalit niya na ako sa ibang babae. OMG! Seryoso ka ba dyan? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi ako tatawag sa'yo na humahagulgol kung hindi ako pinagpalit sa iba. Kapalit-palit ba ako? Ano pa bang wala sa akin na nahanap niya sa bagong babae niya? Sabihin mo, Ophelia! Ewan ko, hindi ko alam. Pero iisa lang ang nasa isip ko, kapal ng apog ng Dante na yan. Nakuha pa talaga mang babae ng mokong na yon? Sorry Sorry saan? kasi hindi ako nakinig sa'yo. Pinatagal ko pa yung pakikipaghiwalay kay Dante. Sana nun pa lang iniwan ko na siya para hindi ako yung iniwan niya ngayon. May tanong ako, Ano? paano mo kinaya? Paano mo nakaya na may iba na si Dante tapos magkasama pa rin kayo sa iisang bubong at nag-uusap tayo ngayon na parang magkaibigan lang? Correction, hindi ko kinaya. Napilitan lang ako na kayanin kasi gusto ko magkaroon ng buong pamilya ang anak ko. Ayoko siyang ibuli pagdating ng araw kasi hiwalay ang parents niya o kung bakit wala siyang kinamulatang tatay. Ganun ba? Sorry ulit kasi di ko to naisip. Lalo pat wala naman kaming anak ni Dante. Kung tatanungin mo ko anong pakiramdam ko ngayon sa paghihiwalay niyo, tatapatin kita na masaya ako. Kasi sa wakas, natapos na rin kayo. Pero malungkot ako at nagagalit dahil hindi pa rin nagbabago ang mister ko. Galit din ako sa'yo. Pero mas nananaig yung awa kasi alam ko ang pakiramdam ng iwanan at ipagpalit. May karapatan ka namang magalit sa akin. Ayos lang dahil maling-mali talaga ako sa desisyon na paabutin pa ng 2 taon ang relasyon namin ng asawa mo. Swerte ko na lang kasi hindi mo ako pinakulong o iniskandalo nung unang beses na nagkita at nag-usap tayo. Kahit na gusto kitang kaladkarin at hubaran sa EDSA, pinigilan ko ang sarili ko. Kawawa na nga ako kasi naglolo ko asawa ko tapos ibababa ko pa yung sarili ko pag sinaktan kita at inaway nung panahon na yon. Thank you pa rin kasi kahit paano lumuwag yung dibdib ko. Totoo na to, lalayuan ko na si Dante. Pag bumalik siya sa akin, hindi ko na siya tatanggapin. Sisipain ko na siya palabas ng pinto ng bahay ko. Wow ha? Sana noon mo pa ginawa. Sorry na nga. Malaki din talaga ang kasalanan ko at pakiramdam ko. Karma ko na tong nangyari sa akin. Pero babaero rin kasi talaga yung asawa mo. Wala akong masay. Ako rin. Nakakahiya sa anak namin paglaki niya. Napapaisip tuloy ako kung tama ba yung desisyon kong makipagbalikan sa ama niya kung ganyan lang din at hindi marunong magbago si Dante. Ewan ko ba kung bakit may ganyang lalaki? Yung nasa kanila na ang lahat, tapos naghahanap pa rin ng iba. Nasa kutsyon na, mas gugustuhin pang matulog sa banig. Huwag mo na nga akong subukang i-comfort. Hindi na yan tatalab sa akin. Tapos sa'yo pa talaga galing. Grabe ka naman. Hindi naman ako pang banig lang.
Kanina lang humahagulgul ka, tapos ngayon parang okay na okay ka na. No feeling is final, ika nga. At saka lalaki lang yan. Marami pa dyan. Yung single at walang sabit. Alam mo, tama yan. Sana sa susunod na magkaka-boyfriend ka, yung wala ka nang sisiraing relasyon at pamilya. Kasi hindi lahat ng legal wife kasing bait ko. Baka sa susunod, hihimasin mo ng reha sa presinto o hahali ka na sa putikan. Kasi nginudngud ka na nila sa lupa. Hoy, sobra naman yun. Totoo yun, Marika. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Kaya tatandaan ko yung payo mo. Pero sa ngayon, galit ako dyan sa asawa mo. Huwag kang mag-alala, pareho lang tayo. Kung galit ka, mas galit ako sa kanya. Wala lang talaga akong choice kasi tatay siya ng anak ko. Kung hindi ba naman talaga makapal ang mukha ng Mr. ko, Papa Dudut, mantakin nyo ba namang nakuha pa talaga ulit niyang mambabae? Ganon na ba talaga siya kawalang hiya? Daig niya pa yung lintang todo sip-sip sa mga babaeng makakapitan niya. Gusto ko sanang matawa sa sinapit ni Marika dahil sa wakas ay naranasan na rin niya ang mga pinagdaanan ko noon kay Dante simula nang gawin siya nitong kabit. Pero bilang babae ay nananaig pa rin sa akin ang awa. Awa kasi alam ko yung hirap, yung sakit, yung eksaktong pakiramdam na lokohin at pagbukaing tanga ng taong mahal mo. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang reaksyon ko matapos kong malamang may bago na namang kinakalokohang babae si Dante, ay sasabihin kong nakaramdam pa rin po ako ng matinding panibugho, puot at galit. Hindi ko na talaga alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang mister ko na tumabi sa akin sa kama at tumaktong walang kinakalantaring iba. Siyempre matapos kong makakuha ng impormasyon tungkol sa bago niya, ay agad ko pong kinompronta si Dante kaso ay grabe, gawa yata sa konkreto mukha ng mister ko. Kasi nakuha pa niyang magmalaki sa akin na hindi raw niya hihiwalayan ang bago niyang kabit. Niloko mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love stories. Ang hirap sa mga lalaki, Papa Dudut, sila ang gumagawa ng kalokohan nila tapos sila pa ang nauunang magalit. Defensive at pa-victim kumbaga. Yun kasi ang pinalabas ni Dante matapos kong malaman ang pambababae niya. Ginawa niya pang bida-bida ang sarili niya at ako ang kontrabida sa buhay nila. Tapos ang nakakaloka, umulit pa po ng umulit ang pagkakaroon ng iba't ibang kabit ng asawa ko, Papa Dudut. Katakatakang hindi siya dinadapuan ng STD dahil sa kakatihan niya. Nagalit ulit ako. Nagwala, minura-mura siya, nagalsa balutan kasama ang anak namin, pero nag-I shall return. At ang ending, lagi ko pa rin pinapatawad ang tarantado kapag nangangako sa akin na magbabago. Wala na siguro talaga akong bait sa sarili dahil nakuha ko pa ang kaibiganin ng mga nagiging babae ng mister ko. Kulang na lang ay maging tropa ko sila. Kasi sa akin sila nagsusumbong at umiiyak ng todo-todo kapag iniiwan at pinagpapalit sila sa iba ni Dante. Akala yata ng mister ko ay may 20 puso ako. Kaya okay lang na durugin ang durugin dahil may reserba naman. Ang sakit-sakit, Papa Dudut, dahil dumating ako sa puntong asawa ko na lamang sa papel si Dante pero wala na akong respeto sa kanya. Nandun pa rin yung kaunting pagmamahal. Kaya nga kahit kabaliwan ay umaasa pa rin po akong magbabagong buhay siya. Kaso isisirain yata ako ng pag-asang yon dahil patuloy akong nabibigo. Wala naman akong hangad na magarbong bagay magtinulang si Dante. Makontento sa akin at sa anak namin para mabuo na ulit ang aming pamilya, pero ganun ba talaga yon? Kahirap gawin. Wala na akong kumpiyansa sa sarili ko at sa pamilya namin. Naisip ko na hindi na kami tatandang magkasama dahil maaga akong mamamatay sa lahat ng heartaches na ibinibigay niya
akin. Makaupo nga muna. Sakit ng binti ko kakatayo sa bus kanina. Ay, sarap. Oh, andyan ka na pala, Dante. Gusto mo ba ng tubig? Hindi, wag na. Ayos lang ako. Kiss na lang, pwede? Hindi. Damot naman. Tignan mo nga yung itsura mo. Parang ang baho-baho mo. Sobra ka naman. Nako, parang totoo pala. Kapag nakapagpahinga ka na, maligo ka muna bago kumain. Dungis-dungis mo eh. Ayos-ayos mo naman kanina bago umalis. Yan damit mong puti, putim na. May hirapan na naman ako sa paglalaba. Sorry na. Pero grabe kasi traffic dito sa atin. Kung alam mo lang, nakipagsiksikan pa ako kanina sa bus para lang makasakay at makauwi rito. Bakit di ka nakiangkas sa kumpare mong may motor? Di ba nagbabayad ka ng panggas doon para isakay ka? Oo, pero may date sila ng commander niya kanina kaya nag-commute na lang ako. Buti pa sila may time pa mag-date. Lalab naman. Wala naman akong sinasabi ah. Nagpaparinig ka eh. Hindi ah. May iba tayo, Lalab. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Upo ka muna rito sa tabi ko. Di naman ako ganun kabaho eh. Sige na. Ay naku. Dalian mo na, ano sabi yun? Kilala mo yung kumpare ko na nasa Canada ngayon? Nagsabi siya sa akin na gusto niya akong tulungan na makapunta doon. Gusto ko mag-abroad, Lalab. Ha? Ano? Hindi ako papayag, Dante. Bakit hindi? Chance na natin yun para makaipon ng malaki. Kung dito kasi ako magtatrabaho, hanggang uugod-ugod na ako, sigurado mapapanot na lang buhok ko, pero malayong-malayo pa tayo sa pagiging financially stable. Andun na ako, pero sige nga, bigyan mo ko ng rason kung bakit kailangan kitang payagang mag-abroad. Tungkol na naman ba to sa pambababae ko? Ano pa nga ba? Meron pa bang iba? Pambira, Ophelia naman. Hindi to yung panahon para isipin mo yan. Oportunidad na yung lumalapit sa akin. Palalagpasin ko pa ba dahil lang sa pagiging silosa at praning mo? Ako pa talaga yung praning at selosa? Kasalanan mo naman kung bakit ako nagkakaganito. Tsaka anong garantiya ko na hindi ka na naman maglolo ko pagdating mo doon? Yan hirap sa'yo eh. Tamang hinala ka. Wala pa nga ako doon kung ano-ano nang masasamang bagay iniisip mo sa akin. Kasalanan ko pa. Sa wala na akong tiwala sa'yo. Kung totoo man na wala ka ng tiwala sa akin, bakit nakikisama ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Nakuha mo ba talagang tanungin sa akin yung bagay na yan? Ganyan ka na ba talaga kamanhid at walang pakialam sa nararamdaman ko? Hirap kasi sa'yo, doon ka lang sa mga maling ginawa ko nagpo-focus. Paano na lang yung mga tamang ginawa ko? Una na doon yung di ko kayo pinapabayaan ng anak natin. Good provider pa rin ako ha. Di tulad ng ibang mga tatay dyan na nagdala lang ng bata sa mundo tapos pinababayaan ng mamalimos doon sa kalye. O di kaya magtrabaho ng mabibigat yung mga anak nila. Baka nakakalimutan mong hindi lang pagiging tatay ang obligasyon mo sa pamilya natin. Dahil mas nauna kitang maging asawa, Dante. At palpak ka pagdating sa bagay na yon. Kaya masisisi mo ba ako kung mawala na ako ng tiwala sa'yo? Oo, andito pa rin ako. Nakikisama pa rin ako sa'yo, pero hindi na ako masaya. Pinipilit ko na lang yung sarili ko na ayos tayo. Nakatulad pa rin tayo nun dati, pero sinong niloloko ko? Pero mahal mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero hanggang kailan? Natatakot ako na baka isang araw tuluyan na lang mawala yung pagmamahal na yon at mapalitan na lang na matinding galit. Ay, gutom lang yan. Mabuti pa kumain na tayo. Tapos bukas na natin pag-usapan yung tungkol sa plano kong pag-abroad. Intindihin mo rin sana pinag-uugutan ko. Mahal ko lang din kayo na pamilya ko. Kapakanan nyo lang din iniisip ko, kaya gusto kong umalis. Kaya kung pwede, huwag mong pairalin yung selos mo na wala sa lugar. Tutol po ako sa pag-alis ni Dante ng bansa at pagtatrabaho sa Calgary dahil mapapalayo siya sa amin ng anak niya. Bukod doon ay hindi ko na po mababantayan ang asawa ko. Paano na lamang pag nagloko siya ulit? Bago kasi umalis sa Pilipinas ang mister ko ay wala na po siyang ibang babae. Pero meron siyang kasabay na chicks na itago na lang natin sa pangalang Jackie na natanggap din sa parehong trabaho na papasukan niya doon. Sa huli wala po akong nagawa at natuloy pa rin ang pag-abroad niya. Iyak
po ako ng iyak nang ihatid namin si Dante sa airport, Papa Dudut. Bukod sa lungkot ng pagkakalayo namin, kasama na sa mga luha ko yung takot dahil alam ko na ang posibleng mangyari. Na magkakadevelopan sina Dante at Jackie at muli naman akong iiputan sa ulo ng mister ko. Nang dumating sa Calgary si Dante ay doon na po nagsimula ang long distance relationship namin. Tapos nalaman from the source na tama nga ang hinala ko dahil naging close sina Dante at Jackie habang nasa ibang bansa sila. In fact, naging housemate pa sila doon o hindi ba ang kakapal ng apog. Hati raw sila sa gastos para daw mas tipid. Yon ang laging sinasabi ni Dante kapag kwene-question ko ang pagsasama nila sa iisang bubong. Sinabihan pa nga ako ng mister ko na tamang hinala at praning tapos sa kaduluduluhan ay tama lahat ng akusasyon ko sa kanya. Grabe na talaga si Dante. Hindi ko na siya kilala. Sobrang sama na niyang tao para paulit-ulit akong saktan. Pagmukaing bobo at tanga. Paglaruan at pasahin. Gabi-gabi po akong umiiyak at kune-question ng Diyos kung saan ako nagkulang, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay natauhan ako. Naisip ko na kawawa ang anak namin pag pinalaki ko siyang may ama pero daig naman ng higad sa kakatihan. Kaya isang araw ay nag-decide akong tapusin na ang paghihirap na ito. Bigla ko na lamang pong hindi kinontak si Dante. Umalis din kami ng baby ko sa bahay at umuwi ulit sa mami ko sa Bulacan. Sure ka na sa desisyon mong yan? Kasi pag nagbago ba isip mo, ipagpapatayo na kita ng monumento sa tabi ni Rizal. Masyado ka kasing martir. Sure na po ako, Mami. Ayoko na po kay Dante kasi hindi naman talaga siya nagbago. Puro na lang siya pangako na susubukan niya. Pero hindi naman niya ginagawa. Pagod na po akong umunawa at ipaglaban yung pamilya namin. Feeling ko, pinipilit ko na lang ayusin yung matagal na talagang sira na tiwala ako sa kanya. Pero mahal mo pa rin siya. Opo. Pero hindi na po sapat yung pagmamahal na yun para magstay ako sa kanya. Lalo ngayon na may bago na naman siyang babae. Ano ka mo? Yun ba ang rason kaya nilayasan niyo na siya ng anak mo? Opo. Yung kinakasama niyang babae doon. Yung madalas kong pinagseselosan noon. Na madalas naman niyang dinadahilang katrabaho lang niya ang bago niyang kabit, Mami. May source po ko doon kaya alam ko yung milagrong ginagawa ng asawa ko. Kundi ba naman isa't kalahating malantot at makati ang Dante na yan? Kapal na mukha, hindi na nahiya. Saan ba ako nagkulang? Bakit paulit-ulit akong sinasaktan ni Dante? Hindi na ba siya naawa sa akin? Ginawa ko naman pong lahat-lahat para maayos ang pamilya namin. Nagpakumbaba ako. Nag-ayos ng sarili. Kasi naisip ko na baka ako yung problema kaya lagi siyang naaakit sa iba. Naging mabuting asawa sa kanya. Pinaglalaba ko siya, pinagluluto, pinagsisilbihan. Tapos sa kaduluduluhan, wawalang hiyain pa rin niya ako. Hindi na siya naawa sa akin at sa anak namin, Mami. Kami yung legal na pamilya, pero kami walang peace of mind sa kanya. Tarantado lang talaga yung asawa mo, Nak. Siyempre, wala kang kasalanan dun. Kaya tama yung desisyon mo na iwanan na talaga ng tuluyan si Dante para naman magtanda. Sa nakikita ko, wala po siyang pinagsisisihan. Kasi kung meron man, sana kinikilabutan man lang siya sa tuwing nakikipagsiping sa ibang babae na hindi naman niya asawa. Naniniwala ako na merong karma. Sa ngayon, hindi pa yung dumadapo kay Dante pero darating ang panahon na sisingilin din siya sa ginagawa niya sa'yo. Madalas doble o triple pa yung pagbabayaran niya. Bilog ang mundo.
Hindi habang buhay masaya ka, lalo na kung yung kasiyahang mong yun may naghihirap na iba. Sa'yo rin, nak, hindi ka palaging malungkot. Sa una, oo, mahirap. Pero malalagpasan mo rin yan at magiging maayos din ang lahat. Thank you, Mami, ha? Kasi kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam saan kami pupunta ng anak ko. Siyempre, nanay mo ko. Hindi kita matitiis, pati na rin yung apo ko. Kaya huwag ka na magpasalamat. Sana po makaya ko kahit hindi na namin kasama si Dante. Kakayanin nyo. Maniwala at magtiwala ka. Hindi mo naman mag-isa palalakihin ang anak mo kasi nandito kami na pamilya mo. Pagtutulong-tulungan natin. Di ba kapag nagtutulungan, gumagaan lahat? Opo. Lagi niyo pong sinasabi sa akin yan. At sasabihin ko ulit sa'yo kasi totoo naman yon. Tandaan mo na sa pag-aasawa, hindi lang pagmamahal ang mahalaga. Dapat meron din kayong respeto sa isa't isa. Swerte nga ni Dante kasi hindi mo siya iniwan noon. Pinaglaban mo pa rin ang relasyon nyo kahit lagi kang dehado. Hanga talaga ako sa'yo, nak. Kasi kung sa amin ang tatay mo nangyari yan, naku, baka hinabol ko na ng itak ang tatay mo kasama yung mga kapit niya. Di baling mabulok ako sa kulungan basta nadala ko silang lahat sa dapat nilang kalagyan. Pero ikaw kinaya mo. Pinaglaban mo. Kumbaga sa mga bayani natin, kagitingan ang tawag sa ginawa mo. Kaya lang anak, alam mo ba kung ano pa yung mas magiting na bagay na pwede mong gawin? Paano po? Sumuko. Hindi lahat ng pag-ibig pinaglalaban. Minsan may mga relasyon na dapat sinusukuan lalo kung wala ng patutunguhan. Hindi ka naman talo pag sumuko ka. Kasi mas gumagaan ang mga bagay-bagay pag meron tayong binibitiwan. Kaya palayain mo na yung bahagi mo na patuloy pa rin umaasa na magbabago yung asawa mo. Palayain mo na ang sarili mo sa kanya at sa kasal nyo. Dahil hindi siya karapat-dapat na tawaging asawa mo at tatay ng anak nyo. Mahal ko po si Dante, pero pagod na po ang puso ko na unawain ang mga pagkukulang niya sa akin bilang asawa. Kaya nga ginawa ko na po yung bagay na sana noong ko pa ginawa. Yun ay ang palayain ng mister ko at hayaan na lamang siya sa piling ng ibang babae, lalo na kung doon siya masaya. Hindi ba gano'n naman talaga ang pag-ibig? Mapagpalaya. Sabi nga ng mami ko, hindi lahat ng pagmamahal ay pinaglalaban. At wala namang masama kung sumuko ka dahil para naman yon sa ikakatahimik ng isipan mo. Papa Dudut, marami po akong pinagsisihan ng pakasalan ko si Dante at namuhay kasama siya bilang asawa niya. Pero hindi naman habang buhay ay magpapatali ako sa masakit kong nakaraan kaya araw-araw ini-improve ko ang sarili ko alang-alang sa anak ko na mag-isa ko na lamang pong tinataguyod sa buhay. Mapalad ako dahil meron akong pamilya na todo suporta sa akin hanggang sa makapag-umpisa ako ng negosyo dito sa Bulacan. Kung tatanungin niyo po ako kung may balita pa ako kay Dante ay meron pa po. Sa kasalukuyan ay nandito rin sila sa Bulacan ni Jackie matapos nilang magsama at bumalik galing sa Canada. Hindi ko na po siya binigyan ng chance na magpaliwanag noong araw na nagkita kami dahil ayoko na pong marinig ang mga katwiran niya. Tinanggap na lang naming pareho na hindi na magwo-work out ang relasyon namin at paghihiwalay na lamang talaga ang solusyon. Kung sa galit, nandun pa rin yon. Mahirap magpatawad pero pinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Kaso may isa pa po akong dilema. Bagay na sana'y mapayuhan niyo po ako. Ang dahilan kung bakit umuwi sila dito mula sa Canada ay dahil nawalan sila ng trabaho doon, Papa Dudut. Wala silang ipon kaya mahirap pa sila sa daga. Sa katunayan, ang laki ng tinanda ni Dante. Para rin po siyang may iniindang sakit. Tapos kamakailan ay nag-text siya sa akin na gusto niyang makipagbalikan para makasama kami ng anak niya.
Ayoko na po pero may bahagi sa puso ko na gusto siyang patawarin. At kahit alam kong pwedeng ikagalit ng mami ko, ay nag-aabot pa ako ng pera kay Dante para sustentuhan sila ng kabit niya. Tanga po ba ako, Papa Dudut? Hihintayin ko po ang payo ninyo sa akin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin ang storya ko. Palagi pong number 1 ang Barangay Love Stories, and God bless pa po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Ofelia. May mga tao na parang linta at kung saan ay may makakapitan at masisipsipan ng dugo ay doon po sila pupunta. Hindi naman natin masisisi kung pinanganak tayong mabuti pero meron at merong abusado kaya dapat maging alerto tayo. Payuhan po natin si Ofelia, mga kapuso. Mga kabarangay, lahat po ng ginagawa natin sa mundo, sa kalikasan o sa kapwa nating tao ay may kaakibat na karma. Depende kung kabutihan o kasamaan ang ginawa natin. Yun din ang ibabalik ng kapalaran sa atin. Kaya ngayon pa lamang ay piliin na nating maging mabuting tao at iwasan ang tukso, lalo na kung pamilyado ka na. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.